Yes, sir. Start natin 'to. And so, sample natin, design based shear problem. Ay, pangit kasi ng position dito 'no. And sample problem, sabi dito, perform the seismic analysis of Einstein Building of Malayan College, Laguna, and consider the following. Okay, sabi regular kasi nga box type lang naman 'to, 'di ba? Siyempre kapag irregular hindi natin gagawin 'yun, 'di ba, kasi mahirap. Hindi mo ma-manual 'yun. Okay. Lateral dimension sabi, 60 by 20. 5-story daw siya tapos 3 stories daw, 3 meters bawat story. So kung 3 times 5 edi 15 meters yung height niya 'no. Okay, so sabi, per story daw ang load daw is 4,700 yung weight. Okay, tapos yung sa roof ang load natin is 1,200. Okay? So etong mga 'to, ito yung magiging ano natin 'no, tawag natin dito is seismic mass. Pero sa tunay na buhay hindi pa yan yun 'no, kasi ano pa yan, kunyari lang yan. Okey, sa tunay na buhay meron yan ano, sasabihin sa'yo sa code, sabi, ang seismic mass mo is dead loads plus 25% ng live load. Ito kasi nakalagay yan diyan, 'di ba? Sabi ito na yung weight mo, oh. Pero sa tunay na buhay ikaw magco-compute nun. So, sa thesis namin 'no, nag-ETABS kami. So, alam niyo yan 'no, may 25% 'no, live load. May live load kami dun. Okey, ano pa sabi, kapag may mga equipment, halimbawa may mga generator, gano'n, kasama yun, full dead load yun 'no. Although live siya, kina-count siya na parang full o parang dead load kasi per month naman nandun yun. Kahit sa calculation live load ang assumption yun. Okey, anyway, college na tayo, college level. So, bigay na sa'yo yung weight, computin mo na lang yung seismic siya, yung base shear niya 'no. Sabi dito, made of intermediate RC moment resisting frame, naalala mo, puwede ba 'to? Intermediate sabi? Wala ka na naalala agad? Alalahanin mo, ano sabi, puwede ba yun intermediate? Hindi, bakit? Kasi mataas? Hindi gano'n yun. Ba't nawala intermediate? Kasi nasaan siya, nasa Pilipinas. Nasaan? Ha? Seismic zone 4. Ano meron seismic zone 4? Bawal yung iba, special lang. Okey, so ito substandard 'to 'pag gano'n. Okey, kasi hindi siya nag-follow ng detailing ay, ng special. Okey, location ito. So, paano mo kumpitin yung seismic loads? So, try natin dito. Okay, una, importance factor. Alamin mo saan siya papasok. Okay. Yan. So, essential daw siya kasi school building daw siya na more than 1 story. Ay, ibig sabihin, importance factor mo is 1.5 base doon sa code. Okay, simple lang. Okay, next. Site geology and soil characteristics. Okay. Sabi dito, pag hindi mo alam, SB. Ay, sabi sa iyo wala yung SE. Nakita niyo, sabi niyo, nakita niyo. Sabi ko na, may something doon sa kanina. Ewan ko kung saan niya nakuha yun. Kasi doon sa kanina meron nakalagay SE daw 'pag zone 2. Ito yung nakalagay doon sa code, eh. Ah, meron. Oo, meron yun kung alam mo yung actually hindi mo nga gagamitin yun, kasi GTEC ang gagawa nun. Pero ibabase mo yun depende dun sa ano, sa result ng GTEC technical assessment nila. May something din, velocity ng rock, may mga gano'n-gano'n. Ito, emphasize ko lang sinasabi ko kanina. Sinasabi ko parang kakaiba. Ayan, type SD shall be used in seismic zone 4. Ito hindi ako familiar, SE. Bakit wala? Kasi wala dito. Okay. Ang sabi kasi ng code, kung hindi mo alam, SD. Kailan mo gagamitin ng SE or SF? Sabi, not be assumed unless sabihin ng building official. Okay, ano ibig sabihin yan? By default, ang pinakamahina is SD. Pero may mas mahina pa doon. Yung super special case. Kung super special case yung lugar nyo, alam dapat yun ng building official. Kung mag-assume ka ng SD, nagpasa ka ng report, di ba? Tapos alam nila na hindi SD yung lugar nyo, sasabihin niya sa iyo, tapos magre-redo ka ng calculation mo. Siya yung may alam eh. Okay, pwede siguro, inquire mo na initially pa lang, ano bang lupa dito, SDSE, di ba? Para alam nyo. Okay? So again, pag hindi alam SD, unless sabihin nila. Kung hindi nila sabihin, SD. Okay nyo?
not be assumed unless building official determines that SE or SF may be present, di ba? Or in event that type SE or SF is established by geotechnical data. Okay, kailangan mo gagamitin ito pag sinabi ng building official o kaya nagpa-test ka, tapos yun yung nilabas. So, yun lang. Okay, and so since there is no geotechnical data, okay, or soil profile type said in the problem, consider soil type SB. Okay, gets ba? Latang ano, no? Parang adlib lang, no? Di ko talaga alam yung laman nito. Ngayon ko nga lang nakikita to eh. Pero ano, familiar naman ako sa laman niya. Okay, so, seismic hazard characteristics. Okay, sabi, saan zone siya papasok? O, basta Palawan, Sulu, Tawi-Tawing, wala doon. O, seismic zone 4. Ganun lang siya, ano? Seismic zone 4. Next, ganong kalayo, given ito. Okay, paano mahanapin to? Dati fault finder pa, nung unang panahon, DOST fault finder. Yung fault finder, ano na yan, in-update na nila. Okay, so pinasok na nila yan sa ano sa Hazard Hunter. Naintindihan natin last time na Hazard Hunter. Sa Hazard Hunter, makikita mo doon yung seismic, pati yung volcano, di ba? Ano yung pinakamalapit na volcano, kung at risk ka ba sa ulan, baha, saka doon sa wind, meron yun. Okay. Ayan. So, sabi dito, ayan, West Valley. Okay, West Valley is approximated to produce 7.2 magnitude. So, since yun yung approximation ni Philox, dito siya papasok. Okay? And so, magnitude is greater than, what yun? Ano siya? Dali na naman siya. Greater dapat yan, greater. Okay, kasi isipin mo, ito, nasa less than eh. So, ito greater. Di ba sabi sa'yo, banu yung NSCP na yun eh. Nakangopya lang yan, no? Kapag tinama sa ano, sa UBC, pag lumagpas ka sa 7, A ka. Pag between 7 and 6.5, B. Kapag ka below 6.5, C. Ganun siya. Kadalasan na may encounter mo dyan, puro ano, seismic zone, mass source A. Okay, ngayon sabi, ano yung seismic source type? A. So, papasok ka dito, titignan mo to. Meron kang dalawang factor, NA and B. Okay? Etong dalawang to, yung value na to, depende sa kung gaano kang kalapit. Nakita mo dito tayo, 2 kilometers, 5, 10. Gano'ng kalapit daw tayo? 7, no? 7. Doon kanina, 7, tama. Okay. So, between 5 and 10. So, i-interpolate mo to ngayon. Alam mo paano mag-interpolate? Interpolate mo na lang, no? And so, paano yan? Para sa mga hindi nakakaalam, no? Recall lang natin. Para hindi sabihin na, hindi mo naman tinuro eh. Paano yan? Dito ka, di ba? Tinanong mo. Tapos sa hindi pa. Paano yung paano? Dito. Dito ako. 7 minus 5 over NA minus 1.2. Equal yan dito minus to. Um, ang base ko ay yung 5. Okay. So 1.0 pa dito minus 1.2. Nagbaliktad lang kami dito. Pero ko to eh. Para sa pero pag ako nagsiset up ako ng function na ito. Ayan. Minus to. To minus to. Yung 10. Ang so, ikaw na bahala.
Hindi, no? Pero ako, ganun yung ginagawa ko. So, ganun ko siya set up. Hindi pa naman kakamali sa ganun. Okay, so, bahala ko kung sabihin. Okay? Kung ibang way, gawin mo, wala ka sa bagay. Kanya-kanya method, basta tama. Okay, ngayon, NA, ganun mo gagawin. Sa NB, ganun mo rin gagawin. Okay, same procedure lang, pinatanggaban nyo lang. Siyempre, magkaiba silang ibig sabihin. Okay, so, dalawang factor yun yung NB. Okay, anong kasunod? Consider naman natin yung, kasi kanina, yung pinanggalingan ah, ng earthquake. Ngayon naman, saan tinayo yung building mo? Okay, depende sa soil profile type. Okay, seismic zone 4, seismic zone 2, tapos tingnan mo kung anong type ng soil. Sabi, hindi natin alam, 'di ba? Kasi walang geotechnical report. So, SD. Ito ang titingnan mo. Okay, ito at saka ito. Yung iba, huwag mo na pansinin. Okay, na-compute mo kanina yung NA. 'Di ba? NA para sa para sa CA. NA, CA, NV, CV. Simple, 'di ba? Magka-partner. Okay, ngayon, kung seismic zone 2 ka sana, automatic 0.28, automatic 0.4. Nasa seismic zone 4 ka eh, 'di ba? So magko-compute ka ng konti. 'Di ba? 0.44 na na-compute mong NA, 'di ba? 0.64 na na-compute mong NV. Yun na, mukha mo na yung CECV mo. Okay, next. Check mo daw kung regular daw. Or sorry, regular daw pala. So from the given, regular naman siya. So okay na yan. Pag exam mo, okay na din agad yan, no? Kasi hindi nga tayo pwede mag-irregular, 'di ba? Kasi hindi mo compute yun. Okay, so dito, 'di ba? Ito yung table, no? Yan. So ito na, pipili ka na. R, omega. Tapos makikita mo, dito lang tayo lagi papasok na wala na tayo ibang pag-uusapan. Doon lang tayo sa simple, moment frame. Okay, moment frame na special, ordinary, tsaka intermediate. Makikita mo magkakaiba sila ng R. Ito na, pag-usapan na natin yung sinasabi natin last time na sobrang importante na laging nababypass, laging hindi na-consider. Ano ba? Di ba? CBI over RT, mga W. Okay. Kapag yung R na kinuha mo ay mas malaki, special, ano mangyayari? Pag kinuha mo special, yeah. Halimbawa, kunyari, ito, simplify natin ha. Sa part to, kunyari, 1,000 na lang over R. Okay, kunyari, ganyan na. Ito, simplify natin lang ito number, 1,000 over R. Kung special ang gamit mo is 1,000 over, ano siya, 8.5. Anong value nito? Nasa 1,000, 100 something, 117, 117 something. Okay. Anong gamit niya? 3? 3? Okay. 330 something. 330 something, di ba? 1 over 3 lang eh. Di ba? 1,000 over 3. Anong ibig sabihin? Mas matibay ba ang special kaysa sa ordinary? Tingin mo, bakit siya tinawag na special? Dapat mas matibay siya, di ba? Ganun ba dapat yun? Pero kung titingnan mo yung base year mo, tingnan mo, sa makakalculate mo, yung ordinary, i-design mo na ito yung base year, 333. Yung special, i-design mo, ito lang, di ba? Anong tingin niya, anong magiging result nun? Anong mas malaki ang size? Yung special o yung ordinary? Yung ordinary, kasi mas malaki yung force nun. Ngayon ang tanong, paano nangyaring special tapos mas manipis? Nakuha niyo yung idea? Bakit naging ganun? Ang nangyayari kasi dito, di ba, naalala niyo yung concept natin sa ductility? Ang gusto natin, yung building natin ay mag-bend. Ang sabi ng code, sige, babaan natin to. Imbis na 333, 170 na lang, yan lang gagamitin mong design. O, mababa na yung force, o edi okay na. Ang tanong, paano mo masigurado na magbe-bend siya? Kasi para maging ganyan lang yung force nun, kailangan meron siyang way para mag-dissipate na energy. Naalala nyo? Kailangan mag-bend siya para ganito lang yung force. Kasi kung hindi siya magbe-bend, dapat ito yung i-resist niya. Nakakuha nyo? Sa detailing yan papasok. Ngayon, gawin natin siguro para makita nyo yung sinasabi natin, di ba? Mas maliit na force, pero ang catch nun is that kailangan mo siyang i-detail na sobrang detalye. Okay? So, dun siya babawi, no? Kailangan mo siyang mas insane yung mga reinforcements, no? Para ang mangyayari is kaya niyang mag-bend, no? Na hindi siya nasisira. Yung tinatawag natin na ductile behavior.
Okay? And so tawag dito, in layman's term, parang ganun yung nangyayari. Okay, so siguro very quick lang, no, iyan natin, silipin natin si, isipin natin, no. Punta tayo sa chapter 18. Ano ko muna, no, isin ko yung share screen para mas madali. Hirap lumingon, eh. Yan. So, punta tayo sa chapter 18. Side by side natin. Hanapin natin dito si columns and ordinary. Ordinary. Langas ordinary. Teams. Columns. So, ito na lang sa columns. Tapos, compare natin siya doon sa special. Hanapin natin tense verse. Ito na. Special moment frames. Hanapin natin si columns. Kunyari sa columns. Yan. Columns of special moment frames. Compare natin sa columns ng intermediate moment frames. Provision niya dito. Six depth. Saan ba yung pinapakita ko? Both ends of columns. Hanapin natin yun. Ito na lang siguro. Ay, joke. Wait lang. Sorry. Hirap hanapin yung LO shall be dito. Yun. Tingnan ito. Sa spacing to ng yung mga reinforcement dun sa tinatawag natin na confinement region. Okay, siguro focus ka na lang dun sa sabi dito, kahit yung letter C na lang. Yan, sabi dito, 1/2, di ba? Yung maximum spacing mo daw should be at least 1/2 ng column dimension. So, halimbawa, meron kang column, 200 by 400. Okay, so sabihin natin na lang, sige, hindi na effective depth, para simple na lang, yung total depth na lang. Di ba? Syempre, width. Dimension niya yung width, di ba? So, cross-sectional dimension niya, 200 by 400, so mas maliit yung 200. Kung intermediate siya, sabi, sige na, okay na yung 100 mm. Okay? Pero, kung yan ay special, tas 200 yung width mo, sabi dito, 1/4, di ba? Kumbaga, kung sa intermediate, workable na yung 1/2 na at 100 mm, okay na yung spacing ng syrups mo or ng ties mo in that case. Actually, mas tamang term is confinement reinforcement. 100, okay na. Pagdating sa special, hindi okay yun. Okay? Kahit hindi siya required sa calculation mo, kailangan mo i-provide yun. Bakit? Kasi lumiit talaga siya. Lumiit talaga yung force dahil nga, ina-expect mo magbe-bend siya. Ngayon, ang tanong, sige, ina-expect mo magbe-bend, ang tanong, magbe-bend ba talaga siya? Ductile ba talaga siya? Lalagyan mo ba siya ng stirrups na enough para maging ductile yung behavior niya? Okay? Ito yung problema sa atin kasi sa Pilipinas, 'di ba nga, isang natin, consideration natin is nasa puro special lang, 'di ba? Yun lang yung allowed nakalagay doon, 'di ba? Naalala mo? Nakalagay doon, yun lang yung permitted. Yung iba, not permitted, naalala mo? No limit, not permitted. Na-discuss natin last time. Okay, ang pwede lang for seismic zone 4 ay yung special moment frame. Okay, ngayon kapag dine-design natin yan automatic, syempre alam natin no, special moment frame no. So gagawin yung R sa software lalagyan nila 8.5. Tapos pagdating sa detailing, iba-bypass nila 'to, hindi nila 'to susundin. Bakit? Kasi sabihin, masyadong mahal eh, 'di ba? Eh mahal daw yung kapag ganun kalaking spacing. O gusto mong lumiit yung spacing, lakihan mo yung column mo, 'di ba? Kasi bakit? Although hindi siya required for the forces, 'di ba? Required siya doon sa behavior. Yun yung gusto nating i-point out. Kasi yung iba hindi nila naiintindihan eh. Ang sinasabi nila, pag kinalculate mo naman
yung force ang liliit lang naman, 'di ba? Bakit mo lalagyan ng gano'ng karaming stirrups kung ang liliit lang ng force na nakuha mo? Okay, may logic kasi 'yun. May ano siya, may pinanggalingan kung bakit lumiit yung force. Okay, lumiit yung force under the assumption na gano'n yung behavior niya. Under the assumption na i-de-detail mo siya for special. Ngayon ang problema kapag kinalculate mo yung force ng special, ano pinagkaiba nito? 'Di ba R lang, 'di ba? Mag-iiba yung value ng force mo dahil sa R, 'di ba? Ano mangyayari kapag kinalculate mo siya using special na R, maliit na value ng force, tapos hindi mo siya i-detalye, 'di ba? Ang mangyayari, ine-expect mo na maliit lang yung force, pero hindi naman siya ductile, nakuha niyo? So, ibig sabihin, pwede magkaroon ng gap doon sa part na yun. Nakuha? Sobrang halaga na susundan natin yung code, hindi yung ano, yung feeling natin mas marunong tayo sa code kaysa sabi, oh, ito lang naman yung kailangan, ba't mo susundin to? May principles kasi yan kung bakit ganun yung na-provision niya, no? So, bahala na kayo mag-explain sa client nun kasi ayaw talaga nila pumayag, no? Pero, in general, nakuha niyo yung sinasabi ko. Okay? May logic siya. Yun nga lang, dito sa Pilipinas kasi, binabypass nila. Bakit? Kasi ano eh, sabihin nila, at tagal ko na ginagawa 'to, 10 years experience na ako. Ganito lang yung ginagawa namin, nakatayo pa naman. Yun. Wala lang. So, yun yung problema 'no, sa pagdating mo sa design 'no. Okey, merong tamang way, alam mo yung dahilan kung ba't yun yung tamang way, pero minsan dahil sa gusto ng client, hindi ginagawa. Sabihin mahal, et cetera. Ngayon anong mangyayari dun? Actually, siguro yun nga, eto opinion ko na lang 'to. Ito ginagawa namin ng mga ano ko, kaklase ko, mga kakilala kong nagde-design din. Kapag ayaw nila na ano, na i-detail mo na tama, kasi sabihin nga nila, yung ano nga, yung ginawa nga namin dun ano, 100 apat lang tapos the rest 150 na, mga gano'n. Kumbaga hindi proper yung detailing, okey. Ang mangyayari dun, nagwa-waiver 'no. Kumbaga, sige gusto mo talaga, basta hindi namin ano 'to, wala 'tong guarantee na ito ay okey sa seismic. Gravity tatayo 'yan, 'di ba? Pero 'pag seismic, labas ang liability ko diyan, may waiver dun, lalagay yun sa plano na, due to client demand, 'di ba, or client's preference 'no, ito ay hindi dinetail sa ganitong condition. Yeah, kumbaga para at least safe ka. Okey ngayon, okey ba yun legally? Hindi ko rin sure. Hindi ko rin sure, wala pa nakakapag-try. Okey, wala pa naman. So, 'pag may gumuhong project namin, malalaman natin. Okey, so yun yung concept niya, okey, yun yung concept. Okey, ayun lang, so in-emphasize ko lang 'to kasi nga ano siya, eh, sobrang halagang concept nun na dapat alam natin. Okey, ano pa ulit? Actually natutunan ko lang yun nung ano, eh, nung nagtatrabaho na ako. Ang galing nung boss ko dun, ang lupit talaga. Akala ko dati hinuhulaan lang talaga yun, eto, akala ko pinipili lang kasi wala lang trip nung gumawa ng code, ta's in-explain niya para pala gumana 'to, kailangan mag-deform siya. Ay may ganun pala. Kasi akala ko kumukuha ka lang ng numbers din, 'di ba kapag nagso-solve tayo pumipili ng, ito special, sige ito na yung number mo. Akala ko ganun-ganun lang yun, may ano pala yun, may mga condition pa. Kaso yun lang. Anong nangyari dito? Natapos na? Ay hindi, joke lang, ayun. So ito na, nakuha na natin yung R 'no, for 5.5. Okey, paano mo na gagawin? Eh, di simplified static sabi cannot be used kasi may limit, bawal sa 3 stories and above at hindi naman siya light frame. So 5 stories, hindi automatic dynamic, tama? Magta-try ka muna ng static. Bakit ka hindi magda-dynamic? Kasi hindi mo kaya. Automatic ano tayo, static, okey? Hindi mo kaya yun. Ako rin, hindi ko rin kaya. Okey, so ayan kunyari binasa mo, sinabi naman diyan ito yung waiver, okey. So sabi lang, okey, bawal ang ano, bawal ang simplified static. So static tayo, okey static. Paano mo gagawin? Direct to the point, okey. CVI over RT, yung CV nakuha mo na, yung I nakuha mo na, yung R nakuha mo na. Yung I yung ano na lang, T na lang. Okey, T is the period of the structure. Co-compute mo using this empirical formula. Empirical meaning nakalagay lang yan sa code, hindi mo alam kung saan nanggaling, hindi mo alam kung paano dinerive. Kasi kung titingnan mo yung bagong code, iba na naman 'to, 'di ba? So, ibig sabihin empirical, ito ay tinest nila, 'di ba, based sa mga plots, sa result ng mga data nila, ito yung formula na nagbe-best represent do sa curve na nakukuha nila. So, yan.
Pag tingnan mo yung ISE, iba na naman yan, iba na yung city nila, no? Yung 3/4, nagbabago na yan, depende sa, ano, may 0.8, 0.7, may mga ganun-ganun na yan. So, hindi fix yan, yun yung mga nagbabago sa code. Okay, ngayon sabi, okay, UBC 97 ang reference natin sa code, sa NSCP, so ito yung sundan natin. Concrete structure, so 0.0731. Ang height is 15, makuha mo yung period. Plug in mo dito, makuha mo yung base year. Tapos na. Di ba? Iko-compare mo na lang siya doon sa upper limit, lower limit, ano yung upper limit? Sabi, 2.5 CAI over R, alam mo lahat yan, plug in, di ba? Okay na. Ngayon, kukompute mo pa ba yung minimum? Hindi nga compute. Bakit? Hindi ko alam. Pero try mo na rin compute, no? Compute mo na rin yung minimum. Kapag kinompute mo yung minimum kasi niyan, syempre makikita mo mas malaki yung ano, yung base share. Hindi ko alam, hindi niya kinompute eh. Anyway, pag tayo, kukompute natin yan, no? Kahit wala dito, okay lang naman yan, di ba? Kasi formula lang naman, tama ba? Syempre, kung mas malaki na compute mo kaysa sa minimum, gagamitin mo yung minimum. Sorry, gagamitin mo yung na-compute mo. Pero kung mas malaki yung minimum kaysa doon sa actual, syempre yung minimum. Minimum nga eh, di ba? Ngayon, sabi natin, ano pa yung isa? May isa pang formula na gagamitin mo kung siya ay nasa seismic zone 4. Eh, seismic zone 4 to, di ba? So, 4 ang kukumpitin mo. Okay, dalawang minimum, okay, isang maximum, isang actual. Tapos, syempre, common sense na lang kung anong pipiliin mo. Tama ba? Common sense lang. Yan na, doon na ikatapos ang ating module 2. So, next week, ano na tayo? Actually, hindi next week, next meeting, no? Next meeting, mag-iimbento na tayo ng coverage. Okay? Ay, hindi ko na share.